Hmm. Yan. Musta third? Natid mo na yung kaklase mo? Opo, nag-ano lang po ako, nag-encode lang po madali sa laptop. May kopya na si kuya mo? Opo, sinend ko na po sa kanya. Okay. Umpisa na tayo. Nalangin tayo, ha? Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pangalan ni Jehovah, kami po ay nakikisuyo muli ng banal na spirito upang sa pag-aaral namin to kasama ang mga anak ko ay makinabang kami at pakisuyo na magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan ukol sa amin tatalakayin. Nito ang titulo ko, Anong uri kang Diyos? Anong uri ng Diyos si Jehovah? Kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo ng panahon para bilang magulang ay meron ng kaming responsibilidad at tulungan ang mga anak namin na matuto sa salita mo, ang Biblia. Diyos na Jehovah, kami po ay naging humihingi ng pagpapatawa dahil sa mga pagkukulang namin, dahil kami hindi sakdal at ang aming hangarin ay matuto ang mga bata at magkaroon ng malapit na kaugnayan sa iyo. Diyos na Jehovah, kami humingi po ng pagpapatawa dahil sa mga pagkukulang namin at aming panalangin to pinakisuyo tayo sa pamagitan ng Jesucristo. Amen. Anong uri ng Diyos si Jehovah? Kapag binabanggit ang Diyos na Jehovah, ano ang naiisip mo? Hangang-hanga ka ba sa Kanya pero napakalayo niya, gaya ng isang bituin sa langit? O na-imagine mo ba na makapangyarihan na parang malakas na bagyo pero wala naman emosyon? Sino ba talaga si Jehovah? Sinasabi ng kanyang salita, ang Biblia, kung ano ang kanyang katangian. Sinasabi rin dito na nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya dito sa unang tanong, bakit hindi natin nakikita ang Diyos? Pakisuyo, Talia. Ang Diyos ay Espiritu. Walang physical na katawan si Jehovah. Espiritu siya na nakatira sa langit. Isang lugar na hindi natin nakikita. Okay. Kaya dito sa tama ang sagot mo, ano? Ayon sa 1:4:24 na tinawag siyang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Sandali lang, kunin ko ng Biblia. Tingnan natin sa Biblia, 1:4:24. Kasi sabi, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Tama ang sagot mo, no? Kaya dito tayo sa sa pangalawa. Ano ang ilang katangian ni Jehovah? Pakibasa third. Hindi natin nakikita si Jehovah. Pero kapag nakilala natin siya, mamahalin natin siya kasi isa siyang totoong persona na may magagandang pangalan. Sinasabi ng Biblia, iniibig ni Jehovah ang katarungan, iiwan ang mga tapat sa kanya. Napaka mapagmahal niya at maawain, lalo na sa mga taong nahihirapan. Si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Inililigtas niya ang mga natitaan at alam mo ba na naapektuhan si Jehovah sa mga ginagawa natin? Nalulungkot at nasasaktan siya kapag gumagawa ng masama ang mga tao. Pero kapag gumawa sila ng tama, napapasaya nila si Jehovah. Tama.
Kaya, basahin ko tong Kawikaan 27:11, ano? Ito ang sinasabi. Ito para sa inyong dalawa, no? Nakaulat mismo sa Biblia. Parang imagine niyo na kinakausap kayo ng Diyos na Jehova. Sabi ito, na magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin mo ang puso ko para may maisagot ako sa tumutuya sa akin. Okay, anong naintindihan nyo dito? Yung magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin mo ang puso ko. Bakit yun sinabi ng Diyos ni Jehova? Ano po, sa pamamagitan po ng kanyang salita po sa Biblia, gusto po ni Jehovah na matutunan natin lahat ng yun at malaman yung mga nakapaloob po doon. Tama? Ikaw, third? Anong naunawaan mo doon? Parang kailangan po natin gumawa ng tama. Para ano? Para po napapasaya natin si Jehovah. Tama, no? Alam niyo ba itong gusto niya sabihin? Magpakarunong tayo, ibig sabihin, mag-aral tayo ng salita ng Diyos at ikapit ito sa tamang sa pamumuhay natin, ano? Sabi nga, nag-aral, pagkatapos, pinakikita sa gawa. Ngayon, kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, magagawa natin yung mga tama na gusto ng Diyos, at bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, masaya siya dahil meron siya mga anak. Tinuring niya tayong mga anak na masunurin sa kanya, kaya masaya siya. Pero dito sa pangalawang bahagi, sa may bandang huli, bakit niya dito sinabi na para may maisagot ako sa tumutuya sa akin? Sino itong tinutukoy dito ng Diyos na Jehova? Si Satanas po. Brava. Sa palagay mo, bakit ito nasabi? Ano po, kasi si Satanas po, parang kinokompetensya niya po si Jehovah na, yun nga po, sa mabuti at sa masama. Sigurado sa masama. Sa masama siya gusto gawin, ano? Sa masama po. Dahil sa mabuti, hindi pwedeng gumawang mabuti hindi pwedeng gumawang mabuti si Satanas. Puro masama ang kaya niyang gawin. At kinokompetensya niya, alam natin na si Satanas ay walang kapangyarihan sa Diyos. Dahil dati siyang anghel, nilalang siya ng Diyos na Jehova, pero nagrebelde siya. Kaya, sino ang pinakapunteriya ni Satanas para humiwalay sa Diyos na Jehova, para gumawa ng masasama? Tayo po, mga tao. Tama. Kasi, sabi nga niya, nagkaroon ng isang pagkakataon na nakaulat dyan sa Genesis na nung si Satanas ay nasa langit pa, anghel pa siya noon, hindi pa siya tinatawag na Satanas na Diablo. Sabi niya, dahil nga siya ay rebelding anghel, sabi niya, balat kung balat, sabi nga, ililigtas ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, basta kapag nagkaroon ng isang pagsubok, mas priority ng isang tao na iligtas ang kanyang buhay kapag nagkakaroon ng mabigat na pagsubok. Pero yun ay taliwas. Sabi nga, kapag kumbaga sa atin, sa sitwasyon natin ngayon, na kapag maraming pagsubok, maraming pagdurusa mga tao, ang ibig sabihin nun, kapag nagdurusa tayo at maraming pagsubok, naranasan ng mga tao, ang mga tao ay nagiging hindi na maka-Diyos, lumalayo sa Diyos dahil sa mga pagsubok. Sabi niya, kaya ka lang naman Diyos na Jehova sasambahin ng mga tao dahil binibigyan mo sila ng magandang may pakinabang sila o tulong. Kapag wala ng tulong ang Diyos,
ang mga tao ay lalayo na sa Diyos at gagawa na ng masama. Nakuha niyo ang punto? Okay. Tinutuya, ano ka muna dyan, layo ka muna kay Mama Model, may na-interrupt ako, napasok dito sa oh, kasi tinutuya ni Satanas, ang Diyos na Jehovah, na ang mga tao, sasamba lang sa iyo kapag may pakinabang. Pag walang pakinabang, lahat yan gagawa na ng masama. Kaya, ang tumutuya ay si Satanas, tinutuya niya ang Diyos na Jehovah. Dahil ganun ang sitwasyon. Hindi nyo ba na-experience yon? Ang mga tao ay nagiging masunuran sa Diyos pag maganda ang katayuan. Pag masama ang katayuan, wala na. Wala na, hindi na nagdadasal, hindi na tumatawag sa Diyos. Sangayon ba kayo? Ikaw, Ted, ano masasabi mo? Ha? Opo. Okay. Wala naman po. Dito na tayo sa 3. Paano may pinakikita ni Jehovah na mahal niya tayo? Ikaw, third. Ang pinakakahangang nasakyan ni Jehovah ay pag-ibig. Ang totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Sa sinasabi ng Biblia, makikita rin ang pag-ibig ni Jehovah sa mga anak niya. Halimbawa, ang paanak niya ay yung makakita tayo ng magagandang ulan, makakarinig ng mga musika at nakakalasa ng pagkain. Gusto niya na mag-enjoy. Okay. Talyang, lipat ka ng lugar. Dito ka tayo sa taas. Babasahin ko tong unang Juan 4:8, ano? Okay. Basahin ko tong unang Juan 4:8. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi makakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya dito, ano daw siya? Ang Diyos ay pag-ibig. Ayon dyan sa unang Juan 4:8 ay siya ay pag-ibig. At isa pang kasulatan, babasahin ko sa inyo, no? Gawa 14:17. Ito sinasabi, Gawa 14:17, pero nagbigay pa rin siya ng mga patutuo tungkol sa sarili niya. Gumawa siya ng mabuti at binigyan kayo ng ulan mula sa langit at mabubungang panahon at saganang pagkain at pinasaya niya ng lubos ang puso ninyo. Kaya, ano yung naintindihan nyo dito? Ano yung pinakita na pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa mga tao? Nakakakita tayo ng magagandang kulay, nakakarinig ng mga musika at nakakalasa ng masasarap na pagkain.
Bravo, mahusay, ano? Isa yan sa mga katangian natin, yung mga panlasa, pandamdam, yung nakikita natin. Kung kahit yung sariwang hangin, nalalanghap natin yan, no? Ang Diyos ni Jehovah, hindi siya napili. Kahit yung mabubuting tao, nakikinabang sa mga bagay na yan. Maski yung mga masasama, ganun din, nakikinabang din. Sabi nga, kahit yung mga mabubungang panahon at saganang pagkain. Sa palagay ninyo, kung ang lahat ng prutas makikita nyo, kulay itim, magiging masarap kainin ba ang prutas kapag puro kulay itim? Hindi po. Bakit nasasabing Hindi po. bakit nasasabi Kasi- ninyo? Okay, bakit mo masasabi, Talia, na masarap kainin ang mga prutas pag yung nandun ka sa fruit stand, pag nakita mong magkakasama yung iba't ibang klaseng prutas, bakit masarap kainin? Kasi po, maganda, yung kulay po niya, magandang inis po. Oh, Kaysa po dun sa itim, mga mukha bulok na, kurada, no? ganyan. Ikaw, ano pa, third? Liban sa kulay, ano pa? Po, parang Pag nabili ka ng prutas, anong ginagawa mo sa prutas? Hindi ba tinahawakan mo? Anong ginagawa mo? kung ayos pa ang kondisyon, kung ano na, Yan. bulok na o hindi. Para malaman mo kung bulok na hindi, pagkakuha mo, anong ginagawa mo? Pipisilin po. Pinipisil. Titingnan. At hindi lang pinipisil, ano pa? Inaamoy. Yan, mahusay, ano? Kahit nakikita natin na magandang klase siya, maganda, hindi naman malambot, hindi lamog, pero inaamoy natin, isa pa yun, sa bigay sa atin ng Diyos. Isang uri ng pandamdam yun. Ang mga iba't ibang klaseng mga prutas ay may kanya-kanyang amoy sila, ano? Kapag nandun ka sa fruit stand, lahat ng mga prutas nagsama-sama doon, iba-iba ang mga amoy ng mga prutas at ganado ka, kakaroon ka ng ganang kainin. Yun ay pagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos na Jehovah. Kaya dito na tayo sa susunod. 4. Pero kung tatalakay nito, pag-aralan, alamin kung ano ang ginamit ni Jehovah para magawa ang maraming bagay. At tingnan kung paano pinakikita na ipinadana ba ni Jehovah ang magaganda niyang katangian. 4. Banal na Espiritu, ang aktibong persa ng Diyos. Pakibasa, Talia. Isuyo. Kapag mayroon tayong gustong gawin, ginagamit natin ang ating mga kamay. Ginagamit naman ni Jehovah ang kaniyang banal na espiritu. Sinasabi ng Biblia na ang banal na espiritu ang persa na naggamit ng gawa. Hindi ito isang persona. Pagkatapos, talakayin ang mga tanong na ito. Ibubuhos ng Diyos ang banal na espiritu niya sa mga humihingi nito sa Kanya. Kaya sa tingin mo, Ako na yan. ang banal na espiritu ba isang... Talia, ako na mabasa niyan. Okay. Kaya dito tayo, babasahin ko itong Lucas 11:13. Kaya kung kayo ay makasalanan at marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, lalo pa nga ang Ama sa langit, magbibigay siya ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kaya sabi, ano daw yung binibigay ng Diyos na Jehovah para sa mga humihingi nito sa Kanya? Sinasabi ng Biblia na ang banal na espiritu ang persa na ginagamit ng Diyos para magawa ang isang bagay. Okay. Alam nyo ba nung ginawa niya ang langit at lupa? Anong ginamit ng Diyos na Jehovah? Banal na espiritu po. Mahusay, third. Kaya, ang tawag dito ay yung aktibong persa, yung kapangyarihan niya, no? Kaya niyang gawin lahat yon. Sa paano naman yun ibibigay?
Diba, ginamit niya yan sa paglalang ng langit at lupa at lahat ng nakikita natin. Sa atin bilang mga tao, paano niya yun ibibigay? Para sa ano yun? Anong silbi? Anong pakinabang? Ano po, tayo po mapapakinabangan. Yun nga po, pangkalahatan yung sa pagkain natin, sa ating sa ginagalawan po natin. Okay? Ikaw, third, anong naunawaan mo dyan? Anong pakinabang ng banal na spirito? Lahat po lahat po ng nilikha ng Diyos ay lahat natin magagamit sa buhay. Okay, talakayin natin tong banal na spirito kung ano ito. Yung kapangyarihan ng Diyos. Aktibong perse niya. Ito ang banal na spirito, Galacia 5:22-23. Pero ang katangian ng bunga ng espiritu ay 9 na klase. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan at pagpipigil sa sarili o kaya yung pagpipigil ng galit. Kapag may banal na spirito ka, yon ang magiging pakinabang natin. 9 na klase ng bunga ng banal na spirito. Ang Diyos na Yehova, yun ay aktibo niyang pwersa, kapangyarihan yon para mag-create. Pero sa atin, pag binibigay ang banal na spirito, wala tayong kapangyarihan para mag-create, para lumika ng mga bagay. Wala tayong kapangyarihan nun. Pero, meron tayong magiging bunga. Magkakaroon tayo ng pag-ibig. Nakakaramdam ba kayo ng pag-ibig? Opo. Ikaw, third, ano yung naramdaman mong pag-ibig? Halimbawa, anong klase ng pag-ibig naramdaman mo? Pag-ibig po sa pamilya. Ang tawag doon ay sa salitang Greek, pag-ibig sa mga magulang, ang tawag doon ay istorge. Sa salitang Greek, pag-ibig sa mga magulang. O kaya, kay Talia, sa iyong kapatid. Ano naman yung pag-ibig sa kaibigan? Hindi ba't pag-ibig din yon? Opo. May mga kaibigan kayo, di ba? Ang tawag doon ay, sa salitang Greko, ay philia. Philia, F-I-L-I-A. Philia, pag-ibig pang kaibigan. Ano yung nauna natin? Tinalakay natin, pag-ibig pang Pamilya. Pampamilya. Ang tawag doon ay Istorya. istorge. Istorya. Hindi istorya. Istorge. Yung pag-ibig pang kaibigan, Istorya. philia. Philia. Pag-ibig pang girlfriend o boyfriend. Anong tawag noon? Di ba nakakaramdam din kayo noon? Pag yung hindi ka sekso? Pag-ibig boyfriend, pag-ibig pang girlfriend, ang tawag doon ay eros.
Eros. Pag-ibig din yon, eros. Halimbawa, may asawa ka na, yung pag-ibig sa asawa ay eros. Yung pag-ibig naman sa girlfriend ay eros din. Ganon. Ay yung pag-ibig ni Jesus na binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa pagtubos sa mga kasalanan natin. Anong tawag doon? Yung handang mamatay si Jesus, naipako siya pagkatapos alang-alang sa katubusan ng mga makasalanan sa buong mundo. Anong tawag noon sa palagay ninyo? Hindi ba't pag-ibig din yon? Kaya mo bang mamatay pagkatapos isalba mo yung buong mundo? Opo. Wala. Sa normal na mga tao, walang gustong mamamatay para isalba mo ang buong mundo, di ba? Mahal mo ang buhay mo, di ba? Ang sarap mabuhay. Pero si Jesus, nang inutusan siya ng Diyos na Jehovah, nakaulat sa Juan 3:16, sabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa mga tao sa mundo, ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Sino ang bugtong na anak ni Jehovah? Si Jesus po. Si Jesus, para tubusin ang mga kasalanan ng mga tao. Pero nang inutusan si Jesus, nagreklamo ba si Jesus? Ayaw ko. Ba't ko ibibigay ang buhay ko? Tubos yung mga tao. Bilang anak, matigas ba ang ulo ni Panginoong Hesus sa Diyos ni Jehovah o masunurin siya sa kanyang ama? Masunurin po. Masunurin, di ba? Kita mo, nagupit siya, no? At nung panahon nakapako siya, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hanggang namatay na si Jesus, di ba? Kausap niya Diyos na Jehovah. Kaya doon naintindihan natin na yung pag-ibig, sabi nga ang Diyos ay pag-ibig, doon sa tinalakay natin nakaraan, unang Juan 4:8, na ang Diyos ay pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yun, meron din si Jesus. Handa siyang sumunod para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya natutuwa natin, doon sa tinalakay natin ngayon, yung uri ng banal na spirito. Ang banal na spirito bang hinihingi natin ng tao ay kapareho ng banal na spirito na dinamikong lakas ng Diyos na Jehovah na ginamit niya sa paglalang, paggawa niya ng langit at mga anghel at ng lupa. Pareho ba yon? Hindi po. Mahusay, hindi. Pareho lang yon, banal na spirito ang tawag doon. Pero nang ginamit nyo ng Diyos na Jehovah, yon ay ang siyam na uri ng katangian ng banal na spirito niya. Pero nagawa niya yon para mag-create ng mga bagay. Likhain si Adan. Ginawa niya ang langit, ang mga anghel, ang lupa, lahat na nakikita natin sa lupa na umiiral, mga lumilipad sa taas, kung ibon o anuman, maging hangin na inihinga natin. Pero yung banal na spirito din na yun, pag yun hiningi natin, ay hindi tayo magkakaroon ng kapangyarihan para mag-create. Magkakaroon tayo nung siyam na bunga ng banal na spirito. Natandaan niyo yung siyam? Ano yung unang-una? Tama yung sabi mo, ha? Unang-una ay pag-ibig. Unang bunga ng banal na spirito. Ano pa? Kagalakan. Nakakaramdam ba kayo ng kagalakan? Kabaitan. Tama. Nakakaramdam ba kayo ng kapayapaan? Nakakaramdam ba kayo ng pagtitiis? Nakakaramdam ba kayo ng pananampalataya? Opo. Nakakaramdam ba kayo ng kahinahunan? Opo. Nakakaramdam ba kayo ng pagpipigil sa sarili o kaya yung pagkontrol ng galit? Nakakaramdam ba kayo noon? Kaya, sabi nga, tayo,
ay meron noon. Ibig sabihin, nakakahingi tayo ng banal na spirito dahil kung wala tayong bunga ng banal na spirito nung siyam na yon, kabaliktaran ang mangyayari. Yung taong magagalitin, may banal na spirito ba yon? Sinabi, magagalitin ay bunga ng banal na spirito. Tama ba yon? Hindi po. Wala po. Mabagsik, Mali po. mapuotin. Walang pananampalataya, yung kabaliktaran ha. Hindi mahinahon, magagalitin. Walang pagpipigil sa sarili. Kaya tayo mismo, nakikinabang tayo ng bunga ng banal na spirito, no? Pero kailangan natin hingin yon sa pamamagitan ng paano ka bibigyan ng Diyos na Yehova? Sa pamamagitan ng ano? Banal na Espiritu. Pananampalataya. Yep. Sa paano natin maihingi ang banal na spirito sa Diyos na Yehova? Sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya po. Pananampalataya, yung nasa loob natin yon. Sa pamamagitan ng ano, para mahingi natin yon sa Kanya. Anong dapat natin gawin? Pagdarasal. Mahusay. Sa pananalangin, ano? Pagdarasal. Sabi nga, ginagamit ang banal na spirito kapag ito ay hiniling natin. Sabi niya, ibibigay ito sa atin ng Diyos, yung aktibong pwersa. Kaya dito sa bullet point, dito nakalagay doon, ibubuhos ng Diyos ang banal na spirito niya sa mga humihingi nito sa Kanya. Kaya, sa tingin mo, ang banal na spirito ba ay isang persona? Tanong ko sa inyo, ang banal na spirito ba ay isang persona? May ulo ba siya? May kamay? May braso? May ilong? Hindi po. Wala po. Okay, kasi sa turo ng ibang reliyon, sabi nila, ang Diyos daw ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Hindi pwedeng maging Diyos ang Espiritu, ang banal na Espiritu, dahil ito ay aktibong pwersa niya, kapangyarihan niya ito. Isa itong katangian na siyam. Ang banal na spirito, aktibong pwersa ng Diyos. Bakit nyo masasabi yan? Bakit yan ang sagot mo? Na hindi ito persona. Anong tinalakay natin sa Galatia 5:22-23? Yung siyam na klase? Bakit hindi persona? Kasi po meron doon po pag-ibig, tapos yung siya po na binanggit po. Isa itong tawag ay katangian, mga katangian. Ang banal na spirito ay mga katangian, yung binibigay sa atin na hinihingi. Pero ito ay aktibong pwersa ng Diyos, hindi siya persona. Okay? Malinaw? Okay, tapos ng pag-study natin, tuloy natin sa susunod. 5 at 6 at 7. So, yung kalahati lang ito. Okay. Manalangin tayo. Malinaw sa inyo? Okay. Papa. Diyos na Jehova, katastasan at makapangyarihan Diyos ng pag-ibig, kami po ay muli nagpapasalamat sa banal na spirito na hiningi namin sa pag-aaral ngayon ng aking mga anak, si Talia at Third, at nakinabang kami ng malinaw kung anong uri ang banal na spirito at pati na ang uri ng apat na uri ng pag-ibig. Ang agape, ang storge, ang eros at ang philia. Kami po ay natuto sa pag-aaral namin ito at pinasalamatan ka po namin sa karunungan na ibinigay mo po sa aming tatlo at dito ay nakinabang kami sa pag-aaral ng salita mo ang Biblia. Pag-isuyo po na laging gabayan mo po ng iyong banal na spirito dyan sa Pilipinas, ang aking pamilya,
sila ay nasa maayos na kalagayan at makapag-aral at makatulog na maayos at at magkaroon ng pag-ibig sa bahay at magkaroon sila ng paggalang at pagmamahalan sa isa't isa. At lagi po kaming humingi ng pagpapatawad dahil sa mga pagkukulang po namin. Diyos na Jehova, lagi po kaming nanalangin at humingi ng pagpatawad dahil sa mga kasalanan hindi namin sinasadya at kami ay nagkakamali. Patawarin mo po kami at itong aming panalangin, pinakisuyo dyan sa banal mong trono sa langit, tanging sa pamagitan ng bugtong manak ang aming hari, si Panginoon Hesukristo. Amen. Amen. Okay. Okay, tapos ng pag-aaral natin. Salamat sa inyong dalawa.